Lumipas ang isang araw, linggo at buwan sa biglaang paghihiwalayan ng kanilang mga magulang. Ang padre de pamilya ay madalas umuwi ng gabi galing sa kanyang trabaho. Kaya't sa pag-aalala ng kanyang dating asawa ay naisipan nitong kumuha ng isang katulong upang alagaan at pabantayan ang dalawa niyang batang anak. Itago lang natin ito sa pangalang Maria at Bubuksan mo Dodo. yung pinto, may kumakato. Ikaw na lang. Naglaro pa ako. Papa, mabuti po nandito na kayo. Anak, ito nga po na nagtinda na nasa place. Ako baba. Ito makawag. Hello, mahal. Mahal ka dyan. Tumawag lang ako kasi gusto kong pag-usapan ng tungkol sa yaya. Ganun ba? Sangayon ako dyan. Sige, kausapin mo rin ang mga bata tungkol doon. Oo, sasabihin ko rin sa kanila. Kakain na rin yun. Mga anak, gusto ko yung kausapin ng mama niyo. Mama! Kain mo na anak! Kumusta kayo? Kailan po, Mama? Anak, naisipan ko kumuha ng yaya para sa inyo. Okay na ba iyon? Opo. Opo, mama. Ingat kayo ha! Bye-bye! Bye-bye! Ate, kailan man cellphone? Yoko, naglalaro ako. Balik mo yan! Nahiya ka talaga! Akin na yan! Pwede ba magtanong? Saan ang bahay dito ni Juanito? Dito po. Ah, okay. Ako kasi rin ko na ni Yaya. Opo. Dito po kayo. Yan po. Ikaw, pasok ka na. Tuloy po kayo. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ipinakita ni Christine ang kanyang mabuting pakikitungo sa dalawang batang anak at maging sa kanilang ama. Dodong, ito muna dito. Ayusin mo lang damit mo. Oh, galingan mo sa klase, ha? Opo, yaya. Bye-bye, ate. Bye-bye, yaya. Bye-bye. Hindi na po kami. Ay, ate. Anak, kumusta ka naman? Mabuti naman po, Papa. Nasaan pala si Christine? Nasa kusina po, nagluluto. Pahingi po ang tubig. Wala na pala tayong tubig. Sir, may gusto po ba kayong kainin? Wala naman. Samahan mo nga ako. Uminom po na. Salamat nga pala sa pag-aalala sa mga anak ko. Malaking bagay sa natin ang Sa 5 buwan na pananatili ni Christine sa trabaho, hindi inaasahang magkakamabutihan sila ni Juanito. Patuloy rin ang kanyang mabuting pakikitungo sa dalawang anak ni Juanito. Sir, ihatid na po kita sa kwarto mo. Alalayan po kita.
Tila tahimik at maayos ang takbo ng kanilang pamilya. Ngunit sa loob ng bahay, kung saan nagluluto si Christine, nag-umpisa ng maramdaman ang pagbabago sa kanyang ugali at pakikitungo sa dalawang anak ni Juanito. Kay Maria, ang simple na pagkadulas ng sahig at muntik nang mabuwal si Christine ay naging mitsa ng matinding galit nito. Ano ginagawa mo? Bakit ang bagal mo? Pasensya na po, tita. Ano ba siya? Maria! Ano yan? Yan lang pag nilalabon mo? Opo. Bakit ang liit lang? Hindi ko na po kaya, tita. Anong hindi kaya, ha? Anong hindi kaya? Anong hindi kaya? Anong hindi kaya? Halika, ba? Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pisikal at emosyonal na sugat kay Maria. Sa kabila ng kanyang murang edad, naranasan niya ang Anong kalupitan. nangyari dito, Christine? Bakit umiiyak ang anak ko? Ay, wala mahal. Pinagsabihan ko lang siya kung ano mga gawaing bahay. Kailangan niya matuto. Kasi kung hindi natin siya sabihan, anong klase siyang bata? Okay ka lang, anak. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Ano ba? Saan bang kanin? Mahingin ng kanin. Opo, tita. Ano? Mainit ito? Ninit po namin yan. Ah, mainit pa. Hawakan niyo! Pagkatapos ng insidente, napansin ng guro ni Maria na isang linggo nang hindi pumapasok si Maria sa eskwelahan. Kaya't naisipan nito na bisitahin si Maria sa kanilang bahay. Gusto sana kitang bisitahin kasi hindi ka na pumapasok sa school. Ano po kami? Ano bang nangyari sa'yo? Ba't may mga pasaka? Po, si Christine po ang may gawa nito. Maria, huwag kang matakot. Kailangan mo magsabi ng totoo. Tutulungan kita. Natatakot po ako. Pinapalot niya po ako. Iniipit. Natatakot po ako magsalita kay Papa. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo dapat palampasin na ganitong sitwasyon. Kailangan mo ng tulong. Audio preview. Maria, Pwede mo sabihin ko anong nangyari? Hindi mo na kailangan matakot. po. Si Christine po. Siya po ang may gawa nito. Minubo niya po. Sinasaktan. Pero hindi ko po kaya mag-isa. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hindi mo kailangan matakot. Kami nang bahala. Matapos ang masusing imbestigasyon at paglalahad ng mga ebidensya, kabilang ng pisikal, na pinsala at testimonya ni Maria, napatunayan ang pang-aabuso at pananakit na isinagawa ni Christine Fernandez sa kanyang step-children. Ang mga ebidensyang ito, pati na rin ng mga dokumentong sumusuporta sa mga aligasyon, ay naging sapat upang magbigay ng batayan para sa kaso laban kay Fernandez. Sa tulong ng mga otoridad at mga ahensya ng gobyerno, nilabas ang isang warrant of arrest laban kay Fernandez. Hindi po. Tawan niyo po ako. Hindi po yung totoo. Ngayon, nakakamta na natin ang station. Hindi na siya makakapanakit sa atin. Sa unang pagdinig ng kaso laban kay Christine Fernandez, dumating ang oras upang iharap ang mga ebidensya at testimonya sa hukuman. Dinanas ni Maria. Dagdag pa rin dito ang testimonya ng mga saksi na sumusuporta sa kanyang salaysay. Hindi rin po natin dapat isatabi ang kanyang mga sinumpaang pahayag. Isang tapang na ipinakita niya sa kabila ng takot at sakit na naranasan niya. Maliwanag po na nagkaroon ng pag-aabuso at nararapat lamang na ang batas ay umiral na laban sa ganitong krimen. Walang sapat na ebidensya na magpapatunay sa mga paratang na ito. Ang mga medical reports ay may ibang posibleng paliwanag
at hindi direktong konektado sa sinasabing pang-aabuso. Ang mga bata, posibleng na-influensyahan lamang at maaaring hindi nila lubos na naiintindihan ang buong nangyari. Ang mga akusasyon na ito ay walang matibay na pundasyon at mukhang isang planadong pagsasagwatan lamang sa aking kliyente. Kinagalang na hukom, ako nga pala ang kapitbahay ni Maria. Nakikita ko po na si Maria ay maraming pasa sa kanyang katawan. Naririnig ko rin po ang sigawan sa kanilang bahay tuwing gabi. Wala po akong nakikitang dahilan upang si Maria ay magsisinungaling patungkol dito. Ilang beses na si Maria ay nakikita kong umiiyak palabas ng kanilang bahay at halatang takot na takot siya. Ang saksi na ito ay walang direktahang kaalaman sa mga totoong nangyari. Paano natin masisiguro na hindi siya na-influensyahan ng opinyon ng iba? Dagdag pa rito, ang mga bata ay madaling ma-influensyahan at maaaring ang kanilang mga pahayag ay resulta lamang ng pressure mula sa iba't ibang mga. As the judge in this case, I base my decision solely on the concrete evidence and credible testimonies provided. I have carefully considered the statements of the witnesses and the physical and emotional condition of the victim, Maria, which have been thoroughly examined with the qualified professionals. After careful deliberation, the court has found sufficient ground to hold Christine Fernandez accountable for the crimes committed. The safety and well-being of Maria are the paramount of importance, and she will be afforded the proper protection and care moving forward. Hindi ka totoo! Wala akong kasalanan! Mga sinungaling sila! Wala silang sapat na ebidensya! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Christine, tumigil ka na. Alam ko na ang mga ginagawa mo sa mga anak. Maria, Dodo, you are the victims in this case. Your testimonies are important for us to achieve justice. Don't be afraid. The court is here to listen to your stories and ensure that justice is served. Mahal mo po, totoo po yun. Na sinasaktan po kami ng aming nalastan sa iskin, binubugbog at sinasaktan, at hindi pinapasok sa paaralan. Nasasabi ko ako ng totoo. Mahal na ako. Ayaw ko sana sabi ng totoo kasi natatakot pa ako baka saktan na naman kami ni Tita Christine namin. Pero siya po ang nanakit sa amin. Binubugbog, sinasaktan, pinapalo, sinisipa. At kahit sa paglalaba, nasaktan na rin po kami. Maria, Dodo, your courage to speak up is invaluable. You have shown us the strength only to fight against wrongful acts. Your testimonies are a significant step towards achieving justice, and the court is here to ensure that you are protected. Do not be afraid, your voice are being heard, and the law will take the necessary steps to ensure you achieve the justice you deserve. I hereby declare that you... Ang desisyon ng hukom ay nagbigay ng katarungan sa mga biktima at si Christine, ang madrasta na nagdulot ng takot at bighati sa kanilang buhay, ay tinanggap ang parusang itinakda sa kanya ng korte.